Sa kasagsagan ng panahon ng anihan, may isang hindi inaasahang pangyayari. Isang napakalaking 8 toneladang traktora ang biglang tumigil sa gitna ng malawak na taniman ng soybean. Bigla na lang itong namatay sa mismong oras na pinakakailangan ito. Ang may-ari ng lupain, isang mayamang magsasaka, ay wala ng ibang pagpipilian. Naiinis at wala nang magawa, napilitan siyang tumawag ng mekanikong sinasabing gumagawa ng mga himala. Ngunit nang dumating ang pickup truck at bumaba ang isang 23 anyos na babae, ang kanyang pagkagulat ay nauwi sa pangungutya. Natatawa, inilabas niya ang kanyang telepono, nag-livestream habang nanonood ang ibang magsasaka at humalakhak. Kung kayang ayusin ng munting batang ito, ibebenta ko ang buong bukid ko sa halagang $10, biro niya. Natawa ang mga tao, tiyak na wala siyang tsansa, hindi siya pinayagang tumanggap ng tulong. Ngunit kalmado at determinado, pinunasan ng batang mekaniko ang kanyang mamantikang kamay, umakyat sa kabina ng traktora at nagsabi ng isang bagay na nagpatahimik sa lahat. Pagkatapos, iniikot niya ang susi. Kung naniniwala kang ang galing ay walang kasarian o sukat, pindutin ng like at sabihin sa comments, mula saang lungsod sa Brazil kayo nanonood? Hayaan ninyong ikwento ko ang buong pangyayari. Nangyari ito kamakailan sa Rondonópolis, sa puso ng Mato Grosso, isang rehiyon kung saan ang mga taniman ng soybean ay abot-tanaw at ang mga makina ay mas mahal pa kaysa karamihan ng bahay. Ito ay kwento tungkol sa ego, mga stereotype at isang batang babae na pinatunayan na ang tunay na eksperto ay hindi nakabase sa pagiging lalaki o babae o sa edad. Ang pangalan niya ay Christine Fuentes. Noong umagang iyon ng Nobyembre, 23 taong gulang lamang siya. Ngunit isang tingin pa lang sa kanyang mga kamay ay makikita mong matagal na siyang nagtatrabaho. Magaspang ang kanyang palad sa kalyo at ang kanyang mga kuko ay laging may bahid ng itim na grasa na hindi kayang linisin ng kahit anong sabon. Ang kanyang mga kamay ay nagdadala ng lakas na nabubuo lamang sa araw-araw na paghawak ng wrench at pagbubuhat ng mabibigat na piyesa. Nagsimula ang araw na iyon tulad ng karaniwan. Maagang nagising si Christine sa munting bahay na tinitirhan nila ng kanyang lola na si Ines sa Villa Operaria sa gilid ng Rondonópolis. Maliit ang bahay, 3 silid lamang, ngunit laging malinis at puno ng amoy ng bagong timplang kape na ginagawa ng kanyang lola bago pa sumikat ang araw. Si Ines ay 72 taong gulang at ang arthritis ay nagpabaluktot sa kanyang mga daliri sa sakit. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Masakit ang bawat galaw, ngunit hinaharap niya ang bawat araw ng tahimik at matatag dahil sabi niya, walang nalulutas ang pagrereklamo. Halos mag-isa niyang pinalaki si Christine. Nang 8 taong gulang si Christine, ang kanyang ama, isang mekanikong nagtatrabaho sa oil rigs, ay kinailangang lumipat sa Rio de Janeiro para sa trabaho. Nagpapadala siya ng pera kung kaya, ngunit si Ines ang palaging nandoon, nagluluto, nagdidisiplina, gumagabay. Hindi niya kailanman pinigilan si Christine na madumihan ang kamay o maglaro ng mga gamit kaysa laruan. Hindi rin niya sinabi na ang pagiging mekaniko ay trabaho lang ng lalaki. Iba si Christine sa ibang batang babae sa kanilang lugar. Habang sila'y naglalaro ng manika o nagpapanggap na nagluluto, si Christine naman ay nasa likod bahay. Binabaklas ang lumang makina ng motorsiklo na itinapon ng kapitbahay. Sa edad na 16, nakakuha siya ng trabaho bilang assistant sa Valle do Uro Agricultural Cooperative. Doon niya nakilala si Ginoong Osvaldo, isang veteranong mekaniko na nasa 60 taong gulang. Nakita niya ang potensyal ni Christine na hindi napansin ng iba. Para sa kanya, hindi lang siya isang mausisang babae, isa siyang tunay na may talento. May pasensya si Osvaldo tulad ng isang tunay na guro. Ipinaliwanag niya ang bawat bahagi, bawat function.
Tinuruan niya siya kung paano gumagana ang hydraulic oil sa ilalim ng pressure, paano umiikot ang piston pumps, at bakit kahit maliit na sealing ring ay maaring makasira o makapag-ayos ng buong makina. Sinipsip ni Christine ang lahat ng kaalaman. Nagtatanong siya ng matatalinong tanong, maingat na nagsusulat sa kanyang mga notebook na itinuturing niyang kayamanan. Nang maglabing-8 siya, gumawa si Christine ng isang matapang na desisyon na ikinagulat ng marami. Umalis siya papuntang Campo Grande para mag-aral sa isang specialized technical program sa maintenance ng mabibigat na agricultural machinery. Hindi naging madali ang 2 taon na iyon. Tumira siya sa murang boarding house, nagtrabaho bilang waitress tuwing weekend para makaraos at nag-aral hanggang gabi. Ngunit sulit ang lahat. Nagtapos siya bilang top ng klase at siya lamang ang babaeng may opisyal na certification sa buong programa. Sa edad na 20, bumalik siya sa Rondonopolis. Bitbit niya ang diploma at kaalamang kakaunti lang ang mayroon sa rehiyon, lalo na sa komplikadong hydraulic systems. Mahirap ang simula. May ilang maliliit na magsasaka ang kumuha sa kanya. Sa una, nagduda sila, ngunit nang makita nila ang kanyang galing, paulit-ulit na siyang tinawag. Napatunayan nilang kaya niyang ayusin ang mga problemang hindi kayang gawin ng iba. Ngunit ang mga malalaking may-ari ng lupa, yung may malalawak na hasyenda at makinang milyon ang halaga, hindi siya binigyan ng pagkakataon. Isang batang babae na hahawak sa kanilang mamahaling traktora, hindi nila maisip, mas gugustuhin pa nilang magbayad ng mahal para sa matatandang lalaking mekaniko mula sa ibang lungsod, kahit hindi sila kasing husay ni Christine. Sa kabilang panig ng kwento naroon si Gregorio Lopez. Sa edad na 58, isa siyang makapangyarihang lalaki na nagtayo ng farming empire mula sa wala. Ang Santa Clara Farm niya ay isa sa pinakamalaking operasyon ng soybean sa Rondonopolis. Mahigit 12,000 ektarya ng lupa, pinapatakbo ng parang militar. Maaga siyang bumabangon araw-araw. Ini-inspeksyon niya ang bawat bahagi ng bukid. Kilala ang bawat manggagawa at inaasahan ang perpekto. Nagsimula ang kanyang imperyo sa maliit na lupang minana sa kanyang ama at taon-taon, pinalaki niya ito hanggang maging higante, ngunit may sugat siyang dala na hindi nakikita ng iba. 5 taon na ang nakaraan sa isa ring panahon ng anihan, namatay ang kanyang nag-iisang anak na si Gustavo sa aksidente sa traktora. 22 taong gulang lamang siya, nagmamaneho ng harvester nang pumalya ang preno. Tumagilid ang makina. Dumating si Gregorio sa oras upang yakapin siya habang sinasabi nito ang huling salita, humihingi ng tawad dahil hindi siya naging magsasakang gusto ng kanyang ama. Hindi kailanman ginusto ni Gustavo ang pagiging magsasaka. Mahilig siya sa sining. Gusto niyang magpinta, lumikha, at mamuhay sa malaking lungsod. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Gregorio. Pinilit niya si Gustavo na ipagpatuloy ang bukid, maging lalaki, sundan ang kanyang yapak. Binago ng aksidenteng iyon si Gregorio. May bahagi sa kanya na nagsara. Naging mas malamig siya, mas kontrolado. Hindi na siya nagtiwala sa mga kabataan sa paligid ng mabibigat na makina. Takot siya, takot sa isa pang trahedya, at nabuo sa kanya ang paniniwala, tanging matatanda at bihasang lalaki lang ang dapat humawak ng mabibigat na makina. Babae? Oo, maaari silang magtrabaho sa opisina, kusina, pag-aayos, ngunit hindi sa ilalim ng hood ng 8 toneladang makina. Delikado iyon, trabaho iyon ng lalaki. At dumating ang umagang iyon ng Nobyembre, ang araw na nagbago ang lahat. Ang anihan ay nasa rurok, ang oras ay pera, at ang ipinagmamalaki ng Santa Clara Farm, isang napakalakas na New Holland T-615 traktor na may 615 horsepower ay nasira sa gitna ng bukid. Ang makinang iyon ay nagkakahalaga ng $450,000. May isip mo ba?
isang napakalaking 8 toneladang makina, ngayon ay parang walang silbing bakal sa gitna ng pinakamahalagang trabaho. Tinawagan na ni Gregorio ang 3 mekaniko. Umalingaw-ngaw ang boses ni Gregorio, mas malakas kaysa sa inaasahan niya, dahilan upang huminto ang mga manggagawang malapit at tumingin sa kanilang direksyon. Isa ba itong biro, Pablo? Sigaw niya habang ibinubuhos ang kanyang galit at inihagis ang clipboard sa lupa. Tumawag ako ng mekaniko, totoong mekaniko. Hindi isang munting batang babae na nagpapanggap na marunong mag-ayos ng traktora. Uminit ang mukha ni Christine, ngunit hindi siya natinag. Sa paglipas ng mga taon, natutunan na niya kung paano manatiling kalmado sa ganitong mga sandali. Nilulunok ang galit at nananatiling matatag kahit gaano siya minamaliit ng iba. Lumapit siya at inilahad ang kanyang kamay sa isang matatag at propesyonal na paraan. Magandang umaga po, Ginong Gregorio. Ako po si Christine Fuentes. Mayroon akong teknikal na sertipikasyon sa maintenance ng mabibigat na makinang pang-agrikultura at espesyalista ako sa hydraulic systems. Ipinaalam po sa akin ni Ginoong Pablo ang problema sa T-615, kaya narito ako upang tumulong. Sertipikado. Biglang humalakhak si Gregorio ng malakas. Umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Hindi niya pinansin ang kamay na iniaalok niya. Iha, sabi niya ng mapanukso, ang makinang iyon doon ay 8 tonelada ang bigat. Ang pangunahing hydraulic cylinder pa lang ay 180 kilo. Sa tingin mo ba, kaya mong hawakan iyon gamit ang maliliit mong kamay? Sa puntong iyon, halos 15 manggagawa na ang tumigil sa kanilang ginagawa at nagtipon sa paligid. Ang ilan ay mukhang hindi komportable. Ang iba naman ay pilit tinatago ang ngisi. Ramdam ng lahat ang tensyon, parang nanonood ng isang aksidenteng dahan-dahang nangyayari. Ipiniikit ni Christine ang kanyang mga mata sandali at huminga ng malalim. Naalala niya ang kanyang lola na si Ines na gumigising ng alas 5 ng umaga para lang ipagtimpla siya ng kape. Na mahigpit siyang niyayakap at pabulong na sinasabi, ipakita mo sa kanila kung ano ka talaga, anak. Naalala niya si Pablo, ang lalaking nakakita ng kanyang potensyal noong walang ibang naniwala. At naisip niya ang lahat ng kabataang babae na maaring makaranas ng ganito balang araw, mga babaeng titingin sa kanya at magpapasya kung ipagpapatuloy nila ang pangarap o susuko. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nagsalita ng kalmado ngunit matatag. Sa lahat ng respeto po, Ginoong Gregorio, hindi pagbubuhat ng mabibigat na piyesa ang solusyon sa hydraulic failure. Sabi niya, matatag ang boses. Ang solusyon ay kaalaman, katumpakan at tamang diagnosis. Kaalaman, singhal ni Gregorio, lumapit upang tumayong mas mataas sa kanya. Sinadya niyang pasukin ang personal niyang espasyo upang takutin siya. Makinig ka, bata, 3 veteranong mekaniko na ang dumating dito at nabigo. Mga lalaking may 30, 40 taon ng karanasan. Itinuro niya ang isang lalaking may uban na tahimik na nakasandal sa pader. Iyan si Reynaldo. 30 taon na siyang nagtatrabaho para sa akin. At ikaw? Kakagraduate mo lang siguro. Sa tingin mo papasok ka rito at maaayos mo ang hindi nila nagawa? Pagkatapos humarap siya kay Pablo at itinuro ang dibdib nito. At ikaw, dinalhan mo ako ng babae para sa trabahong ganito? Anong klasing biro ito? Mawawalan ako ng milyon-milyon. At ito ang dala mo? Isang palabas? Sinubukan ni Pablo na manatiling kalmado. Gregorio, hayaan mo lang siyang tingnan ang traktora. Makikita mo. Ngunit hindi siya pinatapos ni Gregorio. Hindi. Wala akong kailangang makita, putol niya. Namumula ang kanyang mukha, galit man o takot, hindi malaman ng iba. Marahil pareho. Hinugot niya ang kanyang telepono at sinigawan ang isang manggagawa sa malapit.
Jose, halika rito, mag-livestream ka, i-post mo sa WhatsApp. Gusto kong makita ito ng buong grupo ng mga magsasaka. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 20s, marahil si Jose, ay mukhang nag-aalinlangan ngunit sumunod. Inilabas niya ang kanyang telepono, itinapat kina Gregorio at Christine at nag-live. Sa loob ng ilang segundo, ang livestream ay naka-broadcast na sa isang grupo ng mahigit 200 lokal na magsasaka, mga malalaking pangalan sa agribusiness. Tingnan ninyo ito mga kaibigan, sabi ni Gregorio sa kamera na may mapagmataas ng ngiti. Ganito ang nangyayari kapag pinaghahalo ang political correctness at totoong trabaho. Ang batang babaeng ito ay naniniwalang maayos niya ang aking T-6-6 na 615, ang parehong makina na hindi man lang na-diagnose ng 3 eksperto. Naramdaman ni Christine na kumulo ang kanyang sikmura. Isang bagay ang insultuhin ka ng harapan, ngunit ang mapahiya sa harap ng daan-daang estranghero, live at real time, ay ibang klase. Sa tabi niya kinuyom ni Pablo ang kanyang mga kamao. Ang ilang manggagawa ay yumuko sa hiya. Ang iba naman ay tumawa ng malakas na parang nanonood ng comedy show. Mas marami pang manggagawa ang lumapit. Lumaki ang crowd sa 20 lalaki, bumuo ng maluwag na bilog sa paligid ni na Christine at Gregorio. Ang ilan ay mausisa lamang. Ang iba naman ay halatang umaasang mabigo siya. Sabik makita ang eksena. Kilala na ni Christine ang ganitong mga tao. Sila ang mga gumagawa ng bastos na biro kapag dumadaan siya, ang mga nagdududa sa kanya kahit paulit-ulit na niyang pinatunayan ang sarili. At ang ilan sa kanila, kahit gaano pa karaming beses siyang magtagumpay, ay mananatiling nagdududa. Nasa performance mode na si Gregorio ngayon, nagsasalita sa kamera at sa lumalaking audience. Lumakad siya papunta sa napakalaking traktora, ilang metro ang layo at malakas na tinapik ang gilid nito. Ito, aniya parang host sa TV show, ay isang New Holland T-Sham. Halos $3 milyong ang halaga nito. May hydraulic system itong nagbubomba ng 170 litro ng langis kada minuto. Operating pressure, 240 bar. Anunsyo ni Gregorio nang may sobrang drama, nakaharap pa rin sa kamera. Hindi ito basta-bastang makina. Isa itong halimaw, komplikado, mapanganib. Nangangailangan ito ng seryosong kaalaman at maraming taon ng karanasan sa bukid. Pagkatapos, humarap siya muli kay Christine, matalim at malamig ang mga mata. Puno ng parehong desperasyon at kalupitan. Sabihin mo nga sa akin, munting babae, panunuya niya. Alam mo ba kung ano ang high-pressure hydraulic accumulator? Kaya mo bang ipaliwanag ang pagkakaiba ng axial piston pump at gear pump? Ano ang nangyayari kapag ang relief valve sa primary circuit ay nawalan ng sync? May ideya ka ba? Binuka ni Christine ang bibig niya, handang sumagot. Sabihin na oo, alam niya ang lahat. Nakasulat pa nga siya ng buong thesis tungkol sa hydraulic systems na ngayon ay ginagamit na ng mga farming cooperative sa 3 estado ng Brazil. Ngunit walang halaga iyon. Hindi naman talaga gusto ni Gregorio ang sagot. Hindi siya naghahanap ng solusyon. Ang gusto niya ay isang pampublikong palabas, pagkakataon para ilabas ang galit niya, ipahiya ang isang tao, gawing halimbawa siya. Alam mo ba ang gagawin ko? Malakas niyang sabi, humarap sa kamera at sa lumalaking crowd na ngayon ay lampas 30 na. Mabilis kumalat ang balita at dumarating ang mga manggagawa mula sa lahat ng sulok ng bukid. Bibigyan ko siya ng pagkakataon, tingnan natin kung talagang marunong siya. Huminto siya sandali para sa drama. Nanikip ang sikmura ni Christine, ramdam niyang may masamang darating. Kung maayos ng batang ito ang traktora ko, deklarasyon ni Gregorio, nakabuka ang mga braso, ibebenta ko sa kanya ang buong bukid ko. Oo, ang Santa Clara sa halagang $10. Sumabog ang tawanan ng crowd, malakas at mapanukso. May ilan pang pumalakpak na parang nakarinig ng punchline sa comedy show. Santa Clara,
12,000 ektarya ng napakagandang lupa, nagkakahalaga ng milyon-milyon sa $10. Si Jose, ang batang may hawak ng telepono, nag-zoom in upang makuha ang mukha ni Christine. Kitang-kita sa ekspresyon niya ang lahat, gulat, galit, at matinding kahihiyan na pilit niyang tinatago. Siguradong sumasabog ang comments sa live stream, ngunit hindi pa tapos si Gregorio. Lumapit siya muli, itinuro ang daliri sa mismong mukha niya. Pero may kondisyon, ungol niya. Kapag nabigo ka at mabibigo ka, aaminin mo rito mismo sa harap ng lahat at ng buong live audience na ang mga babae ay walang lakas o teknikal na kakayahan para humawak ng mabibigat na makina. Sabihin mo ng malinaw na nakatayo ka sa lugar na para lamang sa tunay na lalaki, na isa kang impostor, nagpapanggap na alam mo ang hindi mo alam. Ang katahimikan pagkatapos noon ay parang kayang dumurog ng tao. Pinunasan ni Christine ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya iiyak, hindi dito, hindi ngayon, hindi niya ibibigay sa kanila ang kapangyarihang iyon. Tumingin siya kay Pablo, ang taong nagturo sa kanya ng lahat, at nakita niyang may luha sa pisngi nito, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa guilt. Guilt sa paglalagay sa kanya sa ganitong sitwasyon. Tumingin siya sa crowd. Ang ilan ay halatang hindi komportable, hindi alam kung paano magre-react. Ang iba ay nakangisi pa rin. May ilan na tahimik lang, nanonood na parang palabas. At sa isang sandali, naisip niyang umalis na lang. Sumakay sa truck niya, umalis ng mataas ang noo. Tumangging sumali sa sirko na ito. Pero naalala niya ang kanyang lola, ang babaeng buong buhay, naglinis ng mga bahay na hindi niya kailanman kayang bilhin. Pinalaki siya mag-isa gamit ang mga kamay na matigas na sa arthritis. Naalala niya si Pablo, na niminsan ay hindi siya pinag-alinlangan. Naisip niya ang bawat batang babae na balang araw gustong tahakin ang parehong landas. At ang mga pintuang magsasara sa mukha nila kapag sumuko siya. At naalala niya ang boses ng kanyang ama mula sa isa sa mga bihira niyang pag-uwi. Christine, maaaring kunin ng tao ang pera mo, trabaho mo, pati bahay mo. Pero ang nasa isip mo, ang natutunan mo, iyon, walang makakakuha niyan. Pinunasan niya ang kanyang palad sa coveralls at itinaas ang baba. Nang magsalita siya sa wakas, malakas at malinaw ang kanyang boses. Tinatanggap ko ang hamon, Hinoong Gregorio. May bulong-bulungan, may ilan pang tumawa, ang iba nagpalitan ng gulat na tingin. Tinitigan siya ni Gregorio sa kahumalakhak ng mapait, parang hindi niya alam kung hahangaan niya ang tapang nito o maawa siya. O talaga, sabi niya. Sige, linawin natin ito para walang kalituhan. May 2 oras ka, simula ngayon. Kapag hindi mo naayos ang traktora, hindi lang ikaw aamin ng kabiguan, sisiguraduhin kong magva-viral ang video na ito. Ipopost ko ito sa bawat farmer group sa Mato Grosso do Sul at Goiás. Ang karera mo, tapos bago pa man magsimula. Humarap siya sa grupo, malakas at utos ang boses. At isa pa, walang tutulong sa kanya, walang hahawak ng tools, walang magbubuhat ng piyesa, walang magbibigay ng payo. Gusto niyang patunayan na mekaniko siya, gagawin niya mag-isa, tulad ng tunay na mekaniko. Lumapit si Pablo, nanginginig sa galit. Gregorio, hindi ito tama. Bawat mekaniko may assistant para... Fair, putol ni Gregorio, tumawa ng mapait. Gusto mong pag-usapan ng fair? Dinalhan mo ako ng babae para ayusin ang traktorang $3 milyong sa gitna ng anihan, tapos ngayon lilekturaan mo ako tungkol sa fairness. Marahang hinawakan ni Christine ang braso ni Pablo. Bumulong siya ng mahina para sila lang ang makarinig. Ayos lang, kaya ko ito, magtiwala ka. Pagkatapos, mas malakas para sa lahat pati sa mga nanonood online, sinabi niya, ayusin ko ang traktora mo, Hinoong Gregorio, at kapag nagawa ko, mauunawaan mo na ang tunay na kaalaman ay walang pakialam sa kasarian, edad o itsura. Ang kaalaman
ay kaalaman. Yun lang. Humalakhak si Gregorio ng mas malakas, ngunit hindi na ito tunog tagumpay, parang hungkag na lamang. Tingnan natin, sweetheart. Tumitiktak ang oras, 2 oras. Maghanda ka ng isulat ang iyong pag-amin ng kawalan ng kakayahan dahil kakailanganin mo iyon. Kinuha ni Christine ang kanyang mabigat na toolbox at nagsimulang maglakad papunta sa traktora. Nagbigay daan ang crowd, bumuo ng parang koridor habang dumadaan siya. Ang ilan ay nang aasar, umaasang mabibigo siya. Ang iba ay may tahimik na simpatya. At iilan lamang ang mukhang umaasang magtatagumpay siya. Nang madaanan niya si Reynaldo, ang veteranong mekaniko na dekada nang nagtatrabaho kay Gregorio, yumuko ito at bumulong ng sapat lang para marinig niya. Nasa secondary hydraulic circuit ang problema. Sigurado ako, hindi ko lang mahanap kung saan. Isang maliit ngunit mahalagang kabutihan sa dagat ng kalupitan. Tumango si Christine bilang pasasalamat at nagpatuloy. Pagdating niya sa traktora, inilapag niya ang toolbox sa lupa at tumingala sa makina. 8 toneladang bakal na kumikislap sa ilalim ng matinding araw ng Nobyembre. 615 horsepower. Isang halimaw na mekanikal, tahimik, walang buhay, naghihintay. Ipiniikit niya ang kanyang mga mata, pinapatay ang ingay, ang mga bulong, ang mga kamera, ang pressure, at nang binuksan niya muli, hindi na siya si Christine na target. Siya si Christine, ang technician, ang sertipikadong profesional, ang babaeng kabisado ang modelong ito sa loob at labas. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sa halip na dumiretso agad sa makina o hydraulics gaya ng inaasahan ng iba, gumawa siya ng nakakagulat. Umakyat siya muna sa kabin. May ilang lalaki ang nangutya. "Naliligaw na siya!" sigaw ng isa. "Tatawag na siya ng tech support." Ngunit hindi pinansin ni Christine ang kahit anong boses. Ikinonekta niya ang laptop sa onboard diagnostic port sa ilalim ng dashboard. Habang naglo-load ang software, muli niyang ipinikit ang mga mata, hindi para umiwas, kundi para i-visualize sa isip ang buong hydraulic system ng T-615 mula sa memorya. Napag-aralan na ni Christine ang T-615 ng napakaraming beses, kaya halos nakikita na niya ang buong loob nito sa kanyang isipan. Bawat balbula, bawat linya ng pressure, bawat pump, parang may blueprint na nakaukit sa kanyang memorya. Habang tumatakbo ang diagnostic system, nagsimulang mag-flash ang mga error code sa screen ng kanyang laptop. Error 4, B721, pagkabigo sa secondary steering circuit. Error 5, 872, hindi pare-parehong pressure sa lift system. Kalmado niyang isinulat ang mga code sa maliit at luma niyang notebook na palagi niyang dala sa bulsa. Ang parehong notebook na puno ng taon-taong notes at sketches. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang ang mga code na yon ay mga babala lamang sa ibabaw. Mga sintomas lamang sila, hindi ang tunay na sanhi. Katulad ng lagnat at sakit ng ulo na hindi agad nagsasabi kung ano talaga ang sakit, ang mga error na ito ay palatandaan lamang ng mas malalim na problema. At kung sintomas lang ang gagamutin, walang maaayos. Pinatay niya ang laptop at bumaba mula sa cabin. Tumingin si Gregorio sa kanyang relo na parang artista sa entablado. 15 minuto na ang lumipas, munting babae, malakas niyang sabi, para marinig ng lahat. 1 oras at 45 minuto na lang ang natitira. Hindi man lang siya tiningnan ni Christine. Dahan-dahan niyang nilibot ang traktora. Ang mga mata ay sinusuri ang bawat detalye. Hindi siya naghahanap ng halatang sira. Hinahanap niya ang mga bagay na hindi napansin ng iba. Maliliit na patak ng langis, bahagyang pagbabago ng kulay sa lupa, hose joints na mukhang bahagyang pudpud. Mga pahiwatig na tanging taon ng karanasan ang nagtuturo sa isang tao na mapansin. Tahimik na ang crowd ngayon, ang ilan ay nanonood na may tunay na pag-usisa.
Pagkatapos, may sinabi siya na ikinagulat nila. "Aakyat ako," kalmado niyang anunsyo. Humalakhak si Gregorio ng malakas at mapanukso. "Ikaw? Walang hagdan? 4 na metro ang taas niyan, prinsesa. Lilipad ka ba?" Walang sinabi si Christine. Sa halip umatras siya, tumakbo ng bahagya, itinapak ang isang paa sa frame support at nagsimulang umakyat sa napakalaking makina na parang sanay na siya. Ginamit niya ang built-in rails at steps ng traktora, mahigpit ngunit madali ang kapit sa safety bars. Sa loob lamang ng ilang segundo, nasa ibabaw na siya ng hood, halos 4 na metro ang taas mula sa lupa, nakatayo sa lugar na hindi inaasahan ng kahit sino. Mula roon, naaabot niya ang Central Hydraulic Valve Cluster. Ang mga lalaki sa ibaba ay nakatingin, ang ilan ay namamangha, ang iba ay hindi makapaniwala. Kumuha siya ng Allen key mula sa bulsa at binuksan ang access panel at nagsimula siyang magtrabaho. Gumalaw ang kanyang mga kamay nang may focus at katumpakan habang sinusuri niya ang bawat high-pressure hose, bawat sealing ring, bawat connector. Marahan niyang hinahawakan ang mga metal parts, hindi lang umaasa sa mata kundi pati sa pakiramdam. Naghahanap ng magaspang na gilid, bahagyang pagbabago ng init, munting shift sa pressure. Mga bagay na hindi laging nakikita sa ilalim ng nakakapasong araw. Alam talaga niya ang ginagawa niya, bulong ng isang manggagawa. Tumahimik ka, singal ng isa pa, pero naitanim na ang binhi ng pagdududa. Sa susunod na 20 minuto, nanatili si Christine roon sa taas, sistematikong sinusuri ang bawat bahagi ng primary circuit. Marahan niyang pinipisil ang mga hose para maramdaman ang flexibility. Tinitingnan ang torque sa joints gamit lamang ang kanyang mga kamay, isang kasanayang hinasa niya sa maraming taon sa bukid. Sa wakas, bumaba siya muli. Mula sa kanyang toolbox, kumuha siya ng isang maliwanag na LED flashlight at isang maliit na bilog na inspection mirror, parang gamit ng dentista, ngunit mas malaki at mas matibay. Umakyat siya muli, dala ang mga gamit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang mga lugar na hindi na aabot ng normal na mata. Sa flashlight, pinaliwanagan niya ang madidilim na sulok sa likod ng mga balbula. Sa salamin, tumingin siya sa mga imposibleng anggulo, sa ilalim, sa likod, sa pagitan ng mga metal components. At doon niya nakita, sa likod ng isang 6-way directional valve sa isang tagong bahagi, may isang napakahinang linya, sobrang nipis na pwedeng mapagkamalang dumi lamang. Ngunit hindi iyon dumi. Alam ni Christine kung ano ang tinitingnan niya, isang hairline fracture, halos hindi makita, ngunit nakilala niya ang mga palatandaan. Ang bakas ng langis na bahagyang mas madilim kaysa sa paligid. Ang paraan ng pagkatuyo ng fluid nang hindi pantay sa paligid ng munting bitak. Iyon na ang kailangan niya. Nakita ko, sigaw niya mula sa taas ng traktora, umalingaw-ngaw ang boses sa tahimik na bakuran. Kumakabog ang puso niya, hindi sa takot, kundi sa kilig na tanging tunay na mekaniko lang ang nakakaalam. Ang sandaling natuklasan mo ang hindi nakikita ng iba. Ang problema ay nasa Parker D-3-020 directional valve. Isang bitak sa loob ang nagdulot ng pressure drop, sapat na maliit upang makalusot sa digital diagnostics, ngunit sapat na malaki upang guluhin ang buong hydraulic system. Pinagkrus ni Gregorio ang kanyang mga braso, hindi pa rin impressed. Lahat naman may nakikitang kung ano, bulong niya. Tingnan natin kung maaayos mo. Bumaba muli si Christine. Alam niyang ang susunod ang pinakamahirap na bahagi. Hindi ang pagpapalit ng valve ang problema, kundi ang internal misalignment sa spool dahil sa bitak. Ibig sabihin, mali ang daloy ng langis sa mataas na pressure. Para maayos ito ng tama, kailangan ng calibration tool na nagkakahalaga ng $15,000 at wala siya noon.
pero mayroon siyang mas makapangyarihan, malalim na teknikal na kaalaman at malikhaing pag-iisip na hinubog ng tunay na mundo kung saan ang improvisasyon ay paraan ng buhay. Mula sa toolbox niya, kumuha siya ng parang random na koleksyon ng kagamitan, isang high-precision pressure gauge, isang set ng washers na iba-iba ang kapal, pinong-pinong sukat, isang digital torque wrench na siya mismo ang nag-modify, at isang maliit na portable bench vise na inangkop para magamit sa bukid. Nalito ang mga lalaking nanonood. Wala ni isa roon ang mukhang gamit ng normal na mekaniko. Si Jose na patuloy pa ring nagfi-film, nag-zoom in sa mga kagamitan. Siguradong nagwawala ang comments sa WhatsApp sa mga hula at biro. Ngunit hindi pinansin ni Christine ang lahat. Sinimulan niyang baklasin ang valve assembly. Napakaselan at masusing trabaho iyon. Bawat bolt kailangang luwagan sa eksaktong tamang pagkakasunod. Bawat piyesa kailangang ilatag ng maayos sa malinis na tela upang walang mawala. Walang awang init ang araw, pinapainit ang metal at sinusunog ang balat niya, ngunit hindi nanginig ang kanyang mga kamay. Kahit minsan, nag-focus siya na parang nasa laboratorio. Bawat galaw sinadya, bawat hinga kontrolado. Ang ginagawa niya ay hindi lang nangangailangan ng galing, nangangailangan ito ng tapang. Dahil isang pagkakamali lamang, kahit isang maling pagkakalagay ng piyesa, at maaring bumagsak ang buong hydraulic system sa isang mapaminsalang pagkasira. Tumulo ang pawis sa noo ni Christine, bumababad sa kanyang coveralls na puno na ng mantsa ng grasa. 45 minuto ng tuloy-tuloy na trabaho, nakapokus, matatag, sinadya ang bawat galaw. Bawat kilos ay may layunin, bawat piyesang tinanggal ay parang operasyon ng isang surgeon na nagliligtas ng buhay. Muling tiningnan ni Gregorio ang oras at tinaasan ang boses. 1 oras na ang lumipas, may 60 minuto ka na lang. Hindi man lang siya pinansin ni Christine. Sa harap niya maingat na nakalatag sa malinis na tela, naroon ang ganap na nabaklas na hydraulic valve para itong isang masalimuot na puzzle na nakabukas sa lupa. Kinuha niya ang puso ng sistema, ang internal spool, at itinaas ito sa liwanag. Doon ang problema. Hindi niya ito nakikita, pero nararamdaman niya. Isang halos hindi mapansing misalignment, bunga ng microscopic fracture. Isang depekto na mas maliit pa sa 10 bahagi ng milimetro, ngunit sapat upang sirain ang buong hydraulic system. Upang ayusin ito, nang wala ang espesyal na kagamitan na tanging ilang malalaking repair shop lamang ang mayroon, susubukan niyang gawin ang isang napakabihirang bagay. Isang teknik na iilan lamang na eksperto sa Brazil ang nakakaalam na umiiral. Natutunan niya ito noong nasa Campo Grande siya, mula sa isang matandang German engineer na minsang nagtrabaho para sa Bosch. Ang tawag dito ay differential washer compensated calibration, isang precision-based repair method na nakadepende sa custom pressure adjustments gamit ang eksaktong washer placement at calibrated torque. Si Pablo, na tahimik na nanonood, lumapit sa grupo ng mga mausisang tao at nagsalita ng mahina ngunit puno ng paggalang. Compensated calibration ang ginagawa niya, sabi niya. Hindi ito nadadaan sa lakas, purong kaalaman ito, kaalamang pinaghihirapan sa maraming taon ng pag-aaral. Nagsimulang magtrabaho si Christine. Pinili niya ang isang 0.15 mm washer at inilagay ito ng eksakto kung saan ito mababalanse ang spool alignment. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang notebook. Mabilis na nag-compute sa isip at pumili pa ng dalawa, 0.08 at 0.08 milimetro. Inilagay ang mga ito ng parang operasyon sa ospital. Hindi na ito simpleng repair, ito ay engineering sa mismong sandaling iyon. Bawat washer, bawat torque setting, bawat micro-adjustment ay mahalaga.
para itong paglutas ng isang three-dimensional equation kung saan ang isang fraction ng milimetro o isang degree ng pagkakamali ay maaaring sumira sa lahat. Kinuha niya ang kanyang customized digital torque wrench at nagsimulang buuin muli ang valve ng may nakakagulat na katumpakan. 12.5 Newton meters dito, 8.3 na Newton metro sa kasunod, 15.7 na metro Newton para iselyo ang huling bahagi. Hindi niya kailangan ng manual. Kabisaan niya ang torque specs. Marami rito ay mula sa mga German language documents na siya mismo ang nagsalin, salita bawat salita dahil wala ito sa Portuguese. Lumipas ang mga minuto, lubos na nakapasok si Christine sa zone. Nanginginig na ngayon ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagod. Nakakapagod hawakan ang mabibigat na piyesa sa awkward na posisyon sa ilalim ng nakakapasong araw. Ngunit nagpatuloy siya. Wala siyang balak huminto. 30 minuto na lang. Unti-unti, sinimulan niyang buuin muli ang valve. Sinusunod ang eksaktong pagkakasunod na hinihingi ng manufacturer. Isang maling hakbang, isang tornilyo lang na mali ang lugar. At masasayang ang lahat. Nag-focus siya na parang laser, pinapatay ang ingay, ang pressure, ang init. 15 minuto. Ibinabalik na niya ang ganap na calibrated valve sa traktora. Paulit-ulit siyang umaakyat at bumababa, hinihigpitan ang bawat hydraulic hose connection sa tamang torque. 95 Newton meters sa main fittings, 60 Newton meters sa secondary lines. Nasusunog ang kanyang mga braso sa bawat ikot ng wrench, ngunit hindi siya bumagal. 5 minuto. Nakatayo si Gregorio sa malapit, hawak ang telepono, nakatitig sa stopwatch habang tumitiktak ang oras. Lumaki na ang crowd, hindi bababa sa 50 tao. Ang ilan ay dumating para lang makita kung paano ito magtatapos. 2 minuto. Sinigurado ni Christine ang huling fitting, pinunasan ng kamay sa kanyang coveralls at huminga ng nanginginig. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa tractor cab. Mahina ang mga binti, masakit ang buong katawan. Pero ang isip niya, matinding nakatutok. Umakyat siya sa driver's seat sa huling pagkakataon at inilagay ang kamay sa ignition key. 30 segundo, sigaw ni Gregorio. Hindi siya tumingin, ipiniikit niya ang mga mata, huminga ng malalim at iniikot ang susi. Umugong ang diesel engine sa isang napakalakas na dagundong. Nanginginig ang lupa sa lakas ng 615 kabayo. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Hindi ang makina ang problema, ang hydraulics. At ngayon ang sandali ng katotohanan. Inabot niya ang controls gamit ang nanginginig na mga daliri. Una, sinubukan niya ang hydraulic lift arm. Umangat at bumaba ito sa isang maayos at tuloy-tuloy na galaw. Walang pag-aalinlangan. Walang ingay. Perpekto. Sunod, iniikot niya ang manibela ng todo pa kaliwa pagkatapos ay todo pa kanan. Walang kapintasan. Pagkatapos ay ang quick connect circuits para sa external implements. Bawat isa ay tumugon agad tulad ng dapat. Hindi pa rin siya kontento, kaya kinuha niya ang laptop sa huling pagkakataon, ikinonekta muli sa diagnostics port. Halos hindi na kayang hawakan ng kanyang mga daliri sa pagod. Tumakbo ang automated checks. Tinitigan niya ang screen, halos hindi humihinga. 0 errors. Lahat ng sistema ay gumagana. Pressure steady sa 240 bar. Hydraulic flow nasa 170 liters per minute. Oil temperature, 65 degrees Celsius, eksaktong nasa tamang spec. Kinumpirma ng screen ang alam na niya sa kanyang dibdib. Nagawa niya, bumagsak ang katahimikan sa buong bakuran na parang kumot. Dahan-dahang bumaba si Christine. Bawat hakbang sa hagdan ay umuukit sa tahimik na hangin. Halos bumigay ang kanyang mga binti nang marating niya ang lupa. Tumayo siya sa harap ni Gregorio, puno ng grasa, basang-basa sa pawis. Masakit ang mga kalamnan, nangingitim ang mga kamay sa hirap ng trabaho. Pagod na pagod, ngunit matatag, mataas ang noo.
Matatag na nakatayo si Christine, puno ng grasa at basang-basa sa pawis, kaharap ang lalaking nagtangkang durugin siya. Naayos na ang traktora, Ginong Gregorio. Sabi niya, paos ang boses sa sobrang pagod. Lahat ng sistema ay gumagana ng maayos. Walang kahit anong diagnostic error. Kaya, nasaan ang titulo ng bukid? Dahil handa ako, may 10 real ako rito sa bulsa. Agad nagbago ang mukha ni Gregorio para itong bagyong dumaan sa kanyang kaluluwa sa isang iglap. Una, hindi siya makapaniwala. Nanlaki ang mga mata niya, parang nakakita ng multo. Sumunod ang pagkabigla, bumuka ang bibig niya, ngunit walang lumabas na salita. Pagkatapos galit, kinuyom niya ang mga kamao sa tagiliran, namuti ang mga buko. At sa huli, may mas malalim pa. Hiya, tunay, masakit na hiya, yung klaseng hiya na sumasaksak sa dibdib kapag napagtanto mong mali ang paghuhusga mo sa isang tao sa pinakamasamang paraan. Sa paligid nila, nabasag ang katahimikan, sumabog ang palakpakan mula sa mga manggagawa. Hindi na nila napigilan. Nasaksihan nila ang isang makasaysayang bagay, isang hindi kapanipaniwala. Isang bagay na ikukuwento nila sa kanilang mga anak at apo. May ilan na agad nag-record gamit ang telepono. Ang iba naman ay ipinapasa ang live video sa pamilya at kaibigan. Hindi huminto ang live stream, nakunan nito ang lahat at tiyak na sumasabog ang comment section sa mga reaksyon. Lumapit si Reynaldo, ang 62 anyos na veteranong mekaniko na hindi nakapag-ayos ng traktora. Malayang tumutulo ang luha sa kanyang kulubot na mukha. 40 taon na ako sa trabahong ito, sabi niya. Inilagay ang nanginginig na kamay sa balikat ni Christine, puno ng emosyon ang boses. 40 taon at hindi pa ako nakakita ng sinuman na gumawa ng field-calibrated valve repair nang walang tamang tool, lalo na sa ilalim ng matinding pressure at sa loob ng 2 oras. Dahan-dahan siyang umiling. Ang ginawa mo ay hindi lang galing. Ito ay sining, purong sining. Tumakbo si Pablo at niyakap siya. Nanginig ang mga braso ng matanda habang mahigpit siyang hawak, umaapaw sa pagmamalaki. Pagkatapos, dumating ang iba pang manggagawa, isa-isa. Ang ilan para batiin siya, ang ilan para kamayan ang kanyang kamay na puno ng grasa, ang ilan para sabihing naniwala sila sa kanya noon pa man. Kahit sa kaibuturan, ang iba ay hindi hanggang ngayon. Samantala, nanatiling nakatigil si Gregorio, nakatitig kay Christine, ang batang babaeng ininsulto, pinag-alinlangan at pinagtawanan niya. Ang parehong babaeng gumawa ng imposible sa harap mismo niya. Si Jose hawak pa rin ang telepono at patuloy na nagla-livestream, yumuko at bumulong ng isang bagay sa tainga ni Gregorio. Nawala ang kulay sa mukha ni Gregorio, bigla siyang namutla, parang hungkag, parang lalaking biglang napagtanto na sinunog niya ang sarili niyang bahay. Ano yon? Tanong ni Christine, pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang manggas ng coveralls. Sobrang pagod na siya para sa mga laro. Lumunok si Gregorio ng mabigat. Nang magsalita siya, hindi na ito mayabang, pilit, basag, halos hindi makilala. May ipinakita sa akin si Jose, sabi niya, isang artikulo. Ikaw ba si Christine Fuentes? Nag-atubili siya, parang mas nagiging totoo kapag binibigkas ang pangalan. Ikaw yung gumawa ng Fuentes Preventive Maintenance Protocol para sa hydraulic systems sa malalaking makinang pang-agrikultura. Bumagsak ang katahimikan sa crowd. Ang ilan sa matatandang manggagawa ay nagtinginan, gulat sa narinig na pangalan. Kumalat ang pagkilala na parang apoy. Nagbigay si Christina ng pagod ngunit mapagkumbabang ngiti. Opo, ako yon. Thesis project ko yon sa Campo Grande. Tinulungan akong mailathala ng Valle de Oro Cooperative at pagkatapos may ilang kumpanya na gumamit nito. Parang nanghina ang tuhod ni Gregorio. Tinamaan siya ng alaala na parang alon. 1 taon at kalahati na ang nakaraan, umupo siya sa isang meeting kasama ang kanyang maintenance contractors.
Ipinresenta nila ang bagong protocol, isang bagong paraan upang mahulaan at maiwasan ang malalaking mechanical failures. Sabi nila, maaari nitong bawasan ang breakdowns ng 70%. Agad niya itong inaprubahan at gumana ito. Nailigtas nito ang Santa Clara Farm mula sa maraming sakuna sa panahon ng anihan. 5 malaking problema ang naiwasan dahil sa sistemang iyon. Nakatipid siya ng daan-daang libong dolyar. Tinitigan niya si Christine nang hindi makapaniwala. Ang bukid ko, bulong niya. Ginagamit namin ang protocol na iyon. Inimplement iyon ng Campotech noong nakaraang taon sa buong fleet namin. 5 beses nitong iniligtas kami sa kasagsagan ng season. Basag ang boses niya. Nakikinabang ako sa gawa mo at hindi ko man lang alam. Pinahiya ko ang taong responsable sa pagliligtas sa akin ng milyon-milyon. Parang martilyong tumama ang katotohanan. Narinig ng lahat sa bukid. Lahat ng nanonood sa live stream, walang pagtatakip, walang pagbaluktot ng kwento, walang pagligtas sa dangal. Si Gregorio Lopez, isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa rehiyon, ay gumugol ng 2 oras sa pangungutya at pagmamaliit sa isa sa pinakarespetadong agricultural mechanic sa buong Midwest. Isang babaeng ang trabaho ay nagbago sa industriya. Lumapit si Reynaldo sa kanya, kalmado ngunit matatag ang boses. Boss, sinubukan kong sabihin sa'yo. Mahinahon niyang sabi, hindi magdadala si Pablo ng hindi kwalipikado. Ayaw mo lang talagang makita. Lumakas ang bulungan ng mga manggagawa. Ang ilan ay tumingin kay Gregorio nang may pagkadismaya. Ang iba naman ay tumingin kay Christine nang may bagong uri ng respeto. Hindi lang dahil sa ginawa niya noong umagang iyon, kundi dahil sa kung ano ang kinakatawan niya. Hindi lang siya mahusay na mekaniko, isa siyang pioneer, isang babaeng binabago ang mga patakaran sa mundong ang mga patakarang iyon ay matagal nang isinulat ng mga lalaki. Umatras si Gregorio ng ilang nanginginig na hakbang at pagkatapos sa ikinagulat ng lahat ng naroon, lumuhod siya sa matigas at tuyong lupa na binabad ng araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay, bumagsak ang kanyang katawan, ngunit hindi init o pagod ang dahilan ng pagbagsak niya. May mas mabigat pa. Marahil ito ang bigat ng lahat ng pait na dala niya sa loob ng maraming taon. Marahil ito ang yabang na tuluyang nabasag matapos ang dekada ng katahimikan. O marahil isa lamang itong lalaking tuluyang bumigay sa katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Patawarin mo ako, bulong niya. Sa una, walang tumugon. Pagkatapos ay inulit niya, mas malakas na ngayon nanginginig ang boses. Pakiusap, patawarin mo ako sa ngalan ng Diyos. Tumingin si Christine pababa sa kanya. Ang lalaking nang insulto sa kanya, nagpahiya, nanlait sa harap ng 12 ng tao at daan-daan online. At gayunman, wala siyang naramdamang paghihiganti. Sa halip, may mas makapangyarihang umusbong sa kanyang loob, habag. Lumuhod siya nakaharap sa kanya sa parehong antas. Umiiyak na si Gregorio. Ang luha ay bumabaybay sa alikabok sa kanyang mukha na parang ilog sa tuyong lupa. Naging mismong bagay ako na kinamumuhian ko, hikbi niya. Ang anak kong si Gustavo, ilang taon niya akong binalaan. Sinabi niyang bulag ako, na hindi patas ang paghusga ko, na panlabas lang ang nakikita ko. Tumingin siya kay Christine, puno ng pagsisisi ang mga mata. Gusto niyang maging artista. Pangarap niyang magpinta, mamuhay sa São Paulo, napapaligiran ng kulay at buhay. Pero hindi ako nakinig. Pinilit ko siyang maging magsasaka, sundan ang yapak ko, maging tunay na lalaki gaya ng tawag ko. Tuluyang nabasag ang boses ni Gregorio. Namatay siya sa pagsisikap maging anak na gusto ko. Hindi ang anak na tunay siyang siya. Namatay siya sa harvester dahil hindi ko siya matanggap. Tahimik ang buong bakuran. May ilang manggagawa ang umiiyak din. Kilala nila si Gustavo, ang mabait at tahimik na binata na laging may sketchbook sa kamay, hindi wrench.
Ako'y isang mapait at hangal na matandang lalaki, sabi ni Gregorio. At ikaw, may karapatan kang wasakin ako, pero hindi mo ginawa. Bakit? Tumingin siya sa kanya nanginginig. Bakit mo ako kinaawaan matapos ang lahat ng sinabi at ginawa ko? Ipiniikit ni Christine ang kanyang mga mata at naalala ang kanyang lola na si Ines na laging nagsasabi, tinatapos natin ang galit sa pamamagitan ng kabutihan, hindi ng mas galit. Nang binuksan niya muli ang mga mata, kalmado ang boses niya. Ayoko ng lupa mo, Ginoong Gregorio, hindi sa $10, hindi sa kahit anong halaga. At hindi ko gagamitin ang video para ipahiya ka kahit kaya ko. Huminto siya, hinayaang tumimo ang mga salita. Ang gusto ko ay maunawaan mo kung ano ang naging halaga ng iyong prejudice sa iyo at sa iba. Ilang babae ang hindi mo kailanman kinuha dahil hinusgahan mo sila bago pa sila magsalita? Tanong niya. Ilang kabataang may talento ang umalis dito dahil hindi mo sila binigyan ng pagkakataon? Tumango lamang si Gregorio, walang masabi. Nagpatuloy si Christine, mas matatag na ngayon ang boses. Nawala ang anak mo dahil tumanggi kang makita siya kung sino talaga siya. Huwag mong hayaang maulit iyon sa ibang magulang. Huwag mong sayangin ang ibang buhay, ibang talento, tulad ng nasayang sa kanya. Malayang bumuhos ang luha ni Gregorio. Ano ang maaari kong gawin para maitama ito? Tanong niya desperado. Babayaran kita kahit ano, 10 beses, 20. Umiling si Christine. Babayaran mo ako kung ano ang halaga ng trabaho, mariin niyang sabi. $35 dolyar. Iyan ang standard rate para sa hydraulic repair ng mabigat na traktora. Hindi sobra, hindi kulang. Hindi ako nandito para sa awa. Nandito ako para sa respeto. Tumango si Gregorio agad. 35,000 ipapadala ko ngayon. Tinulungan niya itong tumayo saka idinagdag, may isa pa. Nagtatrabaho ako kasama ang cooperative sa isang bagong proyekto. Naniniwala akong mababago nito ang kinabukasan ng agricultural maintenance sa Brazil. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol dito, kung handa kang makinig. Pinunasan ni Gregorio ang mukha at tumingin sa kanya ng buong katapatan. Kahit ano man ang kailangan mo, gusto kong tumulong. Sumali si Pablo, inilagay ang isang kamay sa balikat nilang dalawa. Pareho kayong may natutunan ngayon, mahina niyang sabi. Christine, pinatunayan mong ang kakayahan ay walang kasarian. Gregorio, natutunan mong posible pa rin ang pagbabago kahit huli na sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa pag-ayos ng traktora. Ito ay tungkol sa pag-ayos ng 2 buhay. Lumapit si Jose, maingat. Boss, mahigit 500 magsasaka sa WhatsApp group ang humihingi ng numero ni Christine at halos 50 ang nagsasabing kailangan mong humingi ng tawad sa publiko. Tumingin si Gregorio kay Christine. Kung gusto mong gumawa ako ng public video, gagawin ko. Hihingi ako ng tawad sa lahat. Marahang umiling si Christine. Natutunan mo na ang aral, Ginoong Gregorio. Ngayon tulungan mo akong magbukas ng pinto para sa iba. Para sa mga kabataang babae na susunod sa akin. Mas mahalaga iyon kaysa 1,000 paghingi ng tawad. 18 buwan pagkaraan, nagbago ang mukha ng Santa Clara Farm. Malapit sa pangunahing highway na dumadaan sa Rondonópolis, may isang maliwanag na puting gusali na nakatayo, kumikislap sa ilalim ng araw. May malaking karatula, Gustavo Lopez Center for Agricultural Mechanics Training. Si Christine, ngayon ay 25, ay naglalakad sa workshop floors na may clipboard sa kamay, ginagabayan ng kanyang unang grupo ng estudyante. May 37 babae, edad 18 hanggang 45 mula sa 11 lungsod sa buong Mato Grosso, Mato Grosso do Sul at Goiás. Ang ilan ay iniwan ng dating trabaho. Ang iba ay nilabanan ang pagtutol ng pamilya. Lahat ay may iisang layunin, maging propesyonal na mekaniko sa mundo ng agrikultura.
Maria, tawag ni Christine sa estudyanteng nagtatrabaho sa hydraulic pump. Tandaan, hindi pressure ang lahat. Kailangan mong maunawaan ang flow. Paano kumikilos ang langis kapag mainit? Physics ito, math, at sining na pinagsama. Ang center ay vision at puhunan ni Gregorio. Nag-donate siya ng 5 ektarya, pinunduhan ng buong konstruksyon at bumili ng pinakamahuhusay na kagamitan. Lumang traktora para sa practice, buong hydraulic systems para baklasin. Mga tools na dati nakikita lang ni Christine sa imported catalogs. Ngayon siya ang technical director, kumikita ng sapat upang mailipat ang sarili at ang mahal niyang lola sa mas malaking bahay. Makakapahinga na sa wakas ang pagod na kamay ni Ines. Ang unang graduation ceremony ay nangyari sa malamig na umaga ng Abril sa ilalim ng malinaw na langit. Mahigit 200 tao ang dumalo, kabilang ang mga may-ari ng bukid, pamilya at mga kinatawan ng regional cooperatives. At marami sa parehong lalaking nanood sa kahihiyan ni Christine noon ay nakaupo na ngayon sa harapang hanay, naghihintay na kamayan siya. Umakyat si Gregorio sa entablado upang magsalita. Mas matanda na siya ngayon, puting-puti na ang buhok, ngunit may bagong kapayapaan sa kanyang mga mata. 1 taon at kalahati ang nakalipas, panimula niya. Malakas ngunit emosyonal ang boses. Ako ay lalaking nilamon ng pride at prejudice. Hinusgahan ko ang tao batay sa itsura. Akala ko alam ko ang lahat. Pinahiya ko ang isang batang profesional na may kaalamang hindi ko man lang maisip at siya, ipinakita niya sa akin ang grasya. Hindi niya ako winasak, hindi niya ako ipinahiya. Binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon at sa paggawa nito, ibinalik niya ang bahagi ng aking kaluluwa. Humarap siya sa mga graduates na nakaupo ng buong dangal sa unahan. Ang anak kong si Gustavo ay laging sinasabing, hindi ko nakikita ang halaga ng tao. Tama siya. Nawala siya dahil tumanggi akong tanggapin kung sino siya, ngunit dahil kay Christine, nakahanap ako ng bagong layunin. Ang sentrong ito ay dala ang pangalan niya, ngunit ang puso nito ay kay Christine at sa bawat babaeng narito ngayon. Nakatayo si Gregorio sa harap ng audience, nakatingin sa mga graduates, mga babaeng nagtagumpay laban sa prejudice, pagdududa at napakaraming balakid para makarating sa araw na iyon. Ang makita kayong nagtapos ngayon, sabi niya, puno ng emosyon ng boses, at malaman na malapit na kayong magtrabaho sa ilan sa pinakamahuhusay na bukid sa ating rehiyon. Alam ko sa kaibuturan ng puso ko na magiging proud si Gustavo. Huminto siya sandali, kumikislap ang luha sa kanyang mga mata. Ang sentrong ito, ang pangarap na ito, pinararangalan nito ang alaala niya sa paraang hindi ko nagawa habang siya ay buhay pa. Tumugon ang audience sa isang alon ng taus-pusong palakpakan. Marami sa mga babae sa harapang hanay ang hayagang umiiyak. Dahil hindi naman gaanong naiiba ang kanilang mga kwento. Sila rin ay hinarap ang mga ama, kapatid, asawa na nagsabing wala silang lugar sa mundo ng mekaniko, na hindi sila sapat na malakas, sapat na matalino dahil lamang sila ay babae. Pagkatapos ay umakyat si Christine sa entablado. Lumapit siya kay Gregorio at niyakap ito, hindi dahil kailangan, kundi dahil tunay ang emosyon. Parang anak na babae na yumayakap sa amang minsan niyang pinangarap magkaroon. Ang yakap na yon ay nagsabi ng higit pa kaysa anumang talumpati. Ito ay nagsalita ng kapatawaran, ng pasasalamat, ng respeto na hindi binuo sa salita kundi sa gawa. Pagkatapos, humarap siya sa mga graduates. Ang boses niya malinaw at puno ng kumpiyansa ay umabot sa bawat sulok ng auditorium. Nang ayusin ko ang traktora, 18 buwan ang nakalipas, hindi lang ako nagsisikap patunayan na mahusay ako sa trabaho ko. Binubuksan ko ang isang pintong matagal nang nakasara para sa mga babae. At ngayon, responsibilidad ninyo na panatilihing bukas ang pintong iyon.
Nilibot ng kanyang mga mata ang silid, tinitigan ang bawat graduate na parang direktang kinakausap sila. Maging mahusay sa inyong trabaho, hayaan ninyong ang performance ninyo ang magsalita ng mas malakas kaysa anumang pagdududa. Maging patas sa mga susunod sa inyo at huwag kailanman hayaan ang sinuman na sabihin sa inyo na hindi kayo kaya dahil babae kayo, dahil bata kayo o dahil sa pinanggalingan ninyo. Tumayo ang 37 graduates ng sabay-sabay. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong silid, isang standing ovation. Dahil nauunawaan nila kung ano ang kinakatawan ng diploma na iyon. Hindi lang ito papel, ito ay isang revolusyon, tahimik, determinado at hindi mapipigilan. Sa katunayan, 8 na sa kanila ang na-hire sa Santa Clara Farm, bumuo ng kauna-unahang halos all-female maintenance team sa kasaysayan ng agribusiness sector ng Mato Grosso. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ng magkasama sina Christine at Gregorio sa training center. Hindi na magkaaway, kundi magkaalyado, magkaibigan, magkapartner. Pinag-usapan nila ang hinaharap, ang pagpapalawak sa ibang estado, ang pagtatayo ng pambansang network para sanayin ang mga babae sa agricultural mechanics. Pagkatapos, huminto si Gregorio at tumingala sa gusali. Ang malinis nitong puting pader ay kumikislap sa ilalim ng araw. Alam mo kung ano ang nakakatawa, sabi niya, banayad ang ngiti. Buong buhay ko, naniwala akong ang bukid na ito ang magiging legacy ko, ang lupa, ang makina, ang produksyon. Pero ito, ang sentrong ito, ang mga babaeng ito, ang kilusang ito ang tunay kong legacy. At hindi ko ito kailanman mabubuo kung hindi mo ipinakita sa akin kung gaano ako kamali. Ngumiti si Christine, mainit ang mga mata. At hindi ko rin sana nakuha ang pagkakataong ito kung hindi mo nahanap ang tapang na aminin ang pagkakamali mo. Bihira iyon, Ginoong Gregorio, at napakalakas. Nagpatuloy silang maglakad, magkatabi, 2 taong mula sa magkaibang mundo, ngunit magpakailanmang pinag-ugnay ng isang kwento na nagsimula sa kahihiyan at nagtapos sa pagtubos. Dahil sa huli, mahal na tagapakinig, ang tunay na humuhubog sa hinaharap ay hindi makina o pera. Ito ay tao, mga taong handang matuto, magbago at makita ang halaga kung saan ang iba ay wala. At ipinakita ni Christine sa mundo na ang kaalaman, tibay ng loob at dignidad ay kayang basagin kahit ang pinakamakakapal na pader ng prejudice. Binabago hindi lamang ang isang bukid kundi ang buong industriya.